Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kumusta? Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, musulod na sab sa tagsatagsan nyo ka panimalay, sulod lamang sa usa ka oras o tunga. Kadali lang ha, kay Saba. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kumusta? Kini nga huni mo itimailhan nga ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, musulod na usab sa tagsatagsan ninyo kapanimalay, sulod lamang sa usa ka oras o tunga. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Reo, gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church Tibungco, Grace Christian Church Panabo, Grace Christian Church Samal, Grace Christian Church Ola, Grace Christian Church Overview Ilang, o bisan man sa Grace Christian Church Santo Tomas, Davao del Norte. Ginabi-abi usab kini sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, bringing Christian faith to life, ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News, uban sa iyang mga mabiyabihon ng mga personnel, DJ Well, DJ Ga, o DJ Cap. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, makiguban kaninyo sulod sa usa ka oras o amahan mo nga Dios, nagadool kami sa imong balaan nga presensya nini nga kahaponon. Nagapaubos kami diha sa imong kabubuton, sa imong katuyuan sa among kinabuhi. Salamat Father God na ang mga babag sa among kinabuhi sa pagpakig-fellowship na kanimo, natanggal kini pinagi sa among paggamit sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon nga kung isugid namo ang among mga sala, ikaw matinumanon ug andam nga magapasaylo sa among mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Busa Father God, thank you so much nga ang bersikulo na diin nagapamatuod, nagapatinaw ka namo na every time aduna kami sala, either sala sa pagka-arrogante, sala sa kabalakan, Father God, sa dihang among pagahinginlan kini ikaw magalimpyo ka namo ug naghimo ka namo nga adunay pagpakig-fellowship nga kanimo. Kaya amo ang pangandoy sa among kinabuhi, Father God, nga kanunay kami nga makig-fellowship, makig-uban na kanimo sa tanang panahon. Busa karon, salamat sa inyong paglimpyo sa tanang kahugawan, sa tagsatagsan namo ka mga kinabuhi, paghimo ka namo nga ready ug andam sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit nga magalihok sa tagsatagsan namo kinabuhi, sa tanang mga nagapaminaw, ug bisan man sa inyong alagad, ikaw magahatag og dugang kaalam. Kining tanan na akong ginatugyan, ginapasalamatan ng madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magabasa kita diri sa Hebreos 4, versikulo 12, nga 13 nga nagaingon. Kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga way sulab, ug modulot ngadto sa gitaguan sa kalag ng espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, kinunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kita husay. Okay, so maayong hapon pag-usab kanatong tanan, og yes, anhin na kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Yes, atong ilabayng Sabado, na-tick up na to ang rebound, no? Kauban ni Pastor Ruel Galio, no? Siguro si Pastor Ruel karon busy karon, siguro sila sa Ion Towers, no?
Okay, atong tun-an ang unsaon nato pagsulbad sa atong mga personal nga sala. Hinumduman nato mga kaigsoon, no, nga ang atong mga sala gisulbad kini siya dito sa cross. Ang pre-salvation sins atong nakita apil kini nga gisulbad dito sa cross. Ang apil na pusab ang gitawag nato post-salvation sins. Ang sala adunay gitawag nato nga milabay, adunay karon, adunay umalabot, no? So sa atong kinabuhi, nagkinabuhi gid kita nga sa pagsugod sa ato ang pagkatao, yes, atong napanunod ang sala nga nabuhat ni Adan ug ni Eva. Ug busa na-inherit nato kanang sala ug dili na nato katingalahan ug ngano makabuhat kita sa sala. Mao ka nang hinungdan nga diin ang sala ni kuyanap sa tanang katawan sa tibok nga kalibutan. Ug na-inherit ka na sa tanang mga katawhan nga nahimugso nining kalibutan na. O busa bisan man ang usa ka bata dili na kinahanglan pagatudloan pa sa pagpakasala kay moderitso na siya ngadto sa pagpakasala tungod kay ang iyang nature sa usa ka bata magkasasala na gyud. Kabalo nang musupak diretso sa ginikanan, kabalo nang magpasuko-suko magpahilak-hilak kana usa ka timaylan nga ang old sin nature naa sa usa ka bata. Apan sa takna nga nagatubo kita ug nagadako kita sa dihang niabot na kita siguro sa pangidaron nga 15 anyos o 20 anyos ba, nakasabot kita sa maayong balita may tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus sa cross. Ug nasabtan nato nga iyang gibayran, gitubos kita niya dito sa cross. Iyang gibayran ang tanan natong sala dito sa cross. Ug nagatuo kita nga sa dihang mutuo kita kaniya, makakaplag kita og ang kaluwasan at kinabuhing dayon. Nahimo kita nga adunay paglaom sa dihang nabanhaw si Kristo Jesus. Nagatuo kita nga pagabanhaw usab kita sa malabot nga mga adlaw. Ug sa dihang gituohan nato kanang mga butangan na nahimo kitang usa ka magtutuo kang Kristo ug tungod niya na ang balaang espiritu misulod ngani sa atong kinabuhi. Ang atong lawas nahimo nga templo sa Dios, sumala pa sa 1 Corinto 3:16 ug bisan man sa 1 Corinto 6:19. Nga diin nagaingon din wala ba kamo nahibalo nga ang inyong lawas templo sa Dios. Na nahimong templo sa Dios tungod kay kita nagatuo naman kang Kristo Jesus nga atong Ginoo man luwas. So tinuod ka na nakita old sin nature apan tungod sa kadako sa grasya sa Dios nga hika nato giatbangan niya ang atong old sin nature ug kining gitawag new nature nga mao ang Holy Spirit. Nga diin dili na kita kanunay nga pildi sa gitawag nato old sin nature, kundi pwede na kita magmadaugon batok sa old sin nature sa dihang nasabtan nato ang mga pamaagi, ang mga prinsipyo, ang mga hautos kung saan nga magmadaugon kita isip mga Kristohanon. Now, wala kita gibutang sa Dios nini nga kalibutan nga walay kadaugan, no? So dili pwede ka na nga ibutang kita sa panggubatan nga automatic pildi, no? Ang Dios nagabutang ka nato nini nga kalibutan ug apil kita sa gitawag nga manulong daong gubat o gibutangan kita niya og mga asset na divine assets sa katuyuan nga kita magmadaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ug busa importante nga masabtan nato kana ug busa karon atong nakita ang balaang espiritu gihatag sa Dios nga hika nato sa takma gyud nito kita. Mao kanang gingon usab sa Efeso 1:13 nga sa pagkadungog ninyo sa mensahe sa maayong balita nituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Espiritu Santo, timaan nga kamo iya na. So gibutangan kita balaang espiritu timailhan nga kita iyahan na ni Kristo Jesus. Okay, so karon
bisan tinuod nahimo na kita nga mga magtotoo, wala nagpasabot nga dili na kita magkasala. Magkasala paghapon kita tungod kay sa dihang ang balang espiritu misulod na sa atong kinabuhi, ang daang kinayang magkasasala, wala man kini siya mawala. Nagpabilin man ang atong old sin nature, samtang buhi pa kita. Mawala lamang kining old sin nature sa dihang mamatay na kita ug sa dihang aduna na gitawag pagsakdaw. Mawala man kanang panahon na nga mawala ang old sin nature. Apan karon mintras buhi pa kita, ang atong old sin nature kanunay pa nga naga-influence nato sa pagpangandoy sa mga kalibutanong butang. Mabitaw lang kinahanglan importante kay nga masabtan nato ang atong old sin nature. Especially nga ang atong old sin nature, isog kay kini siya nga naga-influensya nga hikanato. O gawas pa niya na ang atong old sin nature, aduna kini siya duha ka gitawag nato area. Na gitawag nato area of weakness, ug na siya gitawag nato area of strength. O yes, dili kayo kita malingla, kaya makasasala naman kita sa area of weakness. Isip mga magtotoo, wag dili na kay kita malipat niya na, kay klaro naman kay kana sa area of weakness mo resulta kana siya sa katong mga pagbuhat na to mga personal nga sala. Apan kining area of strength na to, morning dili kay nato mabantayan, no? O usahay malipat kita niini sa atong area of strength, murag nagbuhat kunuhay kita og maayo, apan di ay sa atong pagbuhat niini dili di ay madawat sa tubangan sa Dios, especially kung nagatrabaho kita sa atong kaugalingong pwersa o sa atong kaugalingong kusog, sa atong kaugalingong abilidad o sa atong kaugalingong kaalam. Now, hinumduman nato mga kaigsunan nga ang atong kaugalingong kusog, abilidad o kaalam, dili kini siya instrumento sa pag-produce o divine good. Ang instrumento nga makaproduce kita og divine good, mao lamang ang gahom sa balang espiritu nga nasa atong kinabuhi. Una din ha, nalimpyo kita sa tubangan sa Dios. Ikaduha din ha, nag-influensya ang balang espiritu nga ni kanato sa mga butang nga angin atong pagabuhaton. Ug ang ikatulo nga nag-yield kita, nagtugyan kita sa mga butang nga gi-influensya sa Dios nga ni kanato, sa balang espiritu nga ni kanato. Mao kana ang pamaagi nga makaproduce kita og divine good. Dili pinaagi sa abilidad sa tao, sa kaalam sa tao, sa kusog sa tao. Busa diri sa area of strength, pwede ka nga maayo nga tao, pwede ka nga magbuhat og mga butang nga tanawon sa tao murag maayo. Pero di ay ang atong mga agi dili madawat sa tubangan sa Dios. Maayo lang siya pagkatanawon sa tao, apan dili maayo sa mata sa Dios. Kaya ang Dios nakakita manggod sa sulod sa atong mga kalag, sa sulod sa atong mga huna-huna. Yes, tinuod ka na nga para sa mga mata sa tao, murag tinuod nga nagabuhat kita og maayo o nagkinabuhi kita sa pagkamatarong. Apan sa mata sa Dios dili madawat, sama sa mga hugaw nga trapo sa mata sa Dios. Ug busa gitawag ka na siya sa Griego nga pinulungan nga Paulos, no? Paulos, F-A-U-L-O-S, no? Nga buti pasabot bad sa English, o ang pulong Paulos nagpasabot nga useless, no? Walay bili, no? Worthless, walay pulos, no? Sa tubangan sa Dios. Ug busa importante nga masabtan nato ang atong old sin nature, mga pangandoy sa unod o kining gitawag nato mga lingla sa atong unod. Kaya usay ang atong kaaway manggod kini si Satanas, no? Nindot man kayo ang iyang mga pamaagi sa paglingla kanato. Kung kita niya nga linglahon na mag-produce kita og mga self-righteousness, no? Apan ang self-righteousness manggod dili manggod madawat sa mata sa Dios. Ang gikinahanglan nato, ang gitawag nato divine righteousness, ang pagkamatarong nga diin
pinasikad sa influensya sa balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi. Now karon ang kita sa gitawag nato unsawon man nato pagdeal, no? Unsawon nato pagdeal kining gitawag nato sala, no? Now nahibalo kita nga ang sala masulbad kini siya pinagi sa paggamit sa 1 John 1:9. Maulo na, no? Ang una din ha, no? Alang ka nato nga mga Kristohano na dili na nato tunan ang pre-salvation sin kay sadyang nagtuo kita kang Kristo Jesus. Ang tanang sala sa usa ka dili pa magtutuo sadyang nituo siya kang Kristo Jesus, kanang tanang sala ipasaylo na dito sa cross, sa takna nga siya nituo kang Kristo Jesus. Karon ang atong pagatunan kining magtutuo na ta nga nakabuhat ta og sala. Kaya ang kabubuton sa Dios nga dili gyapon ta maglunang sa sala. Mao gid kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Instead nga maglunang sa sala, magpakig-fellowship kita uban kaniya. Magsunod kita ug unsa man ang kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Now, unsawon man nato kini? Nga ang old signature nato anaaman. Mabitaw na ang kinahanglan ila-ilahon gid nato ang atong old signature. Dapat sabto nato ug unsang iyang mga panghandoy, kaya mga panghandoy ning old signature kasagaran mga kalibutan ng Dios. Kung usahay malipat kita dito kita niya igon sa atong pagka-hipokrito ug sa atong pagka-arrogante. Bisan man sa pagkabalaka sa mga butang kalibutan. So mo nang bantayanan kay kana siya. Apan masulbad kini siya sa dihang kita magagamit sa 1 Juan 1:9. So mo kanang gingon sa 1 Juan 1:9 kung isugid nato ang atong mga sala, siya matinumanon ug andam nga magapasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Sa Griego gitawag kana siya homologeo. Buti pasabot hinganlan nato ang atong sala. Dili na kinahanglan magapangayo pag kita pasaylo kay gibayran na kana ni Kristo Jesus sa cross. Ang atoa igo na lang nga magsugid kita ug automatic na ang kapasayloan niya na sa taknang ikaw mosugid sa imong sala. Halimbawa nakasala kita, nagkabalaka kita ug sadyang bantayan nimo nga nagkabalaka ikaw, iingon lang ikaw, amahan nga Dios, nagkabalaka ako. Salamat sa imong pagpasaylo kanako. Sumala sa imong pulong. In Christ name, amen. So limpyo na kasatubangan sa Dios. Niyan ang panahon na nakig-fellowship na sa bikaw sa Dios. Niyan ang panahon na wala na nimo gi-grave ang Holy Spirit nga gisulat diha sa Episode 4:30. Wala na nimo gi-quench ang Holy Spirit nga nakasulat dinha sa 1 Thessalonians 5:19. Buti pasabot nakig-fellowship na sa bikaw kauban sa Dios. Ug tungod kay adunay ikaw tug pakig-fellowship kauban sa Dios, ang tanan nimong mga butang na ginabuhat niya ng panahon na nagpasabot ka na siya naka-incline na pod, inline na pod sa kabubuton sa Dios. Ug busa ang imong kinabuhi niya ng panahon una kay limpyo naman kita sa tubangan sa Dios. Spirit-filled na kita, ang balaang espiritu nagalihok na pod sa atong kinabuhi. Nagpasabot ka na siya nga nagaproduce sa kita og divine good. Busa mga kaigsunan, ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga ato yung madil atong masulbad ang sala, ang kining gitawag natong post salvation sins atong kinabuhi para nga kanunay kita nga limpyo sa tubangan sa Dios. Every time nga makarecognize kita nga doon na kita nabuhat nga sala, gamit din kita sa 1 John 1:9. Kay mao kana ang bugtong pamaagi nga kita mahimong limpyo, kita mahimong adunay pagpakig-fellowship sa Dios ug ang balaang espiritu maka-function sa atong kinabuhi. Dili siya mag-grave ug dili siya mag-quench. Kana no, importante nga masabtan nato kana, especially kanimo nga nagapangandoy nga maka-produce ikaw og divine good, dili human good. Kaya ang human good dili mandawat sa tubangan sa Dios. Ang human good katong nagapangalagad ikaw nga pinaagi sa imong abilidad, pinaagi sa imong kaalam, pinaagi sa imong kusog. Kana human good kana siya, no? Self-righteous ta, no? Sa atong kaugalingon. Apan kana siya kita sa mata sa Dios.
Now, importante kayo nga masabtan nato kining gitawag nato fellowship with God. Kay fellowship with God is an absolute. No? At any point in time. You are either influenced by the Holy Spirit or you are either influenced by the old sin nature. Now, paminawa kini, no? Ang atong kinabuhi, matingala kita, nga bisan karon panahon na nakita sa gahom sa balang espiritu, apan makaambak gyapon kita ngadto sa pagpakasala. So, buti pasabot nga bisan tinuod gigamhan kita sa balang espiritu, ang volition nato pwede gihapon nga moambak ngadto sa pagpakasala. Ug sa samang pagiusab, sa dihang kita ana sa gahom sa old sin nature, pwede gihapon kitang makaambak ngadto sa pagbalik sa Dios pinagi sa paggamit sa 1 John 1:9. Naunsay buti pasabot nini mga kaigsuonan nga ang atong kinabuhi yes, ang balang espiritu igo lamang naga-influensya kanato. Ang old sin nature igo lamang naga-influensya kanato. Apan aduna kitay pagpili nga mahimo nga pwede kita mopili nga magpabilin ngadto sa pagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Pagkinabuhi nga righteous in the sight of God. O pwede po kita magpili ngadto sa pagpakasala. Volition is the issue ini. Dili gyud mo bitaw nang usahay makaana kita, no? Pasanginlan nato ang yawa, say pasanginlan nato ang atong old sin nature. Tama man kana sila, naman kana sila influensya nga hikan nato. Pantiman igyod igsuon, bisan pag nai-influensya sa yawa, napay-influensya sa kalibutan, napay-influensya sa old sin nature. Kung ikaw mubarog gid ikaw nga dili ikaw magpadala sa lingla sa gitawag nato influensya sa yawa ug sa old sin nature, dili gyud ikaw madala. Dili gyud ikaw madala. Si Jesus Christ nagahatag ng example na nganhi kanato. Iyan ang gihatag ang iyang kaugalingon nga example ug unsaon nga nagmadaugon siya bisan man sa three major testing nga gibuhat kang Satanas ngadto kaniya. Nga makita gikan sa Matthew 4 versikulo 4 ngadto sa versikulo 11. Tulo ka testing ang gibuhat sa yawa ngadto kay Jesus Christ. Apan natong nakita din ang gigamit lamang ni Jesus Christ din ang gahom sa balang espiritu and the Word of God. In fact, ang kadatuwag niya sa yawa nga nagatintal kaniya, nakasulat na. That means, ang pulong sa Diyos ang iyang gina-counter-attack nito sa atong kaaway. Sa samang pagiusab, sa dihang kita, adunay mga temptation sa atong kinabuhi. Ang temptation dili sala. Ang pagkagat sa temptation, mao katong sala. Pwede nga ginatintal kita, apan dili kita makasala. Pwede nga adunay temptation sa tuwa, nga mo say no kita. Pwede po nga adunay temptation nga mo say yes kita. Kung mo yes kita sa temptation, nakasala kita. Apan kung mo say no kita sa temptation, nagpasabot na wala kita nakasala. Now, kung ang atong kinabuhi, kanunay nagahandom, nga gusto nato nga kanunay nga makig-fellowship kauban sa Dios, nga dili kita mahalayo sa Dios, magkinabuhi kita nga uyon sa kabubuton sa Dios. Importante nga masabtan nato kana siya nga prinsipyo. Kay kana nga prinsipyo mao kanang nagtudlo kanato ug unsaon nato pag-stay in fellowship with God. Mao kanang gitawag nato sa doctrine nga volitional perfection. Nagadesisyon ikaw nga diin magkinabuhi ikaw nga uyon sa kabubuton sa Dios. Gitawag kana siya volitional perfection. Dili tong sinless perfection kay dili ka to mahitabo sa atong kinabuhi, no? Dili kita mahimong sinless not until napatas kalibutan. But you can choose volitional perfection. Probably nining mga orasa, nining adlaw, o probably pila ka adlaw sa imong kinabuhi, makapili ikaw sa mga butang nga diin nagsunod sa kabubuton sa Dios. Yes, pwede.
Adunay usa ka bata nga nagapangutana kanako, siguro ang edad niya mga 15 to 20 siguro, or probably 20 siya, no? Kaya na naman siguro siya sa murag college karon, first year college, mga 18 siguro, 18, 19, no? But he is very positive to the Word of God. Grabe ang iyang pag-study, pagtuon sa pulong sa Diyos. And then, nagapangutana siya sa kuha. Siya, Pastor, pwede ba kita nga maka-stay in fellowship for 1 month or for 1 year? Ako, sa akong kaugalingon, nakana ko ko, kana taas-taas na kaya ng usa ka bulan. Taas-taas na kaya ng labi na ang usa ka tuig, no? Pero, nagaana ko, posible, kung ikaw nagatubo na gid ikaw kaayo sa gitawag na to pagkahamtong, ug nagkinabuhi na gid ikaw nga nakig-fellowship sa Dios kanunay, no? Apan sa akong pagtanaw, yes, murag taas-taas na gid ang 1 month, no? Siguro 1 week murag I do not know kung makaya ninyo, no? Apan ang atong ginatudlo dinhi, at least mas gamay ang sala nga mabuhat nato sa usa ka adlaw kaysa pagbuhat og matarong, no? Mas daghan ang pagbuhat nato sa uyon sa kabubuton sa Dios kaysa pagpakasala. Mao kana ang atong ginatudlo dinhi. Sa maturity, wala na dili garantiya nga di na jud ka makasala. So wala man nato gitudlo diri ang sinless perfection. Ang atong gitudlo is volitional perfection. Nga pwede ikaw nga magapili nga sunod sa pagkamatarong nga gitudlo sa Dios nganhi kanato. Pwede, no? Pero wala nato gitudlo diri nga yes, dili na kita makasala, no? Dili ka na siya magapanghitabo, no? Apan, sa iyang pagpangutana niya nakita nako unsay nasa sulod sa iyang kinabuhi ug nganong nagapangandoy siya ni ana. Kung ikaw nagapangandoy nga magapakig-fellowship ikaw sa Dios sa tibuok nimong kinabuhi, mao gina mas gamay ang sala nga mabuhat nimo. Siguro sa usa ka bulan, mas daghan ang pagsunod nimo sa kabubuton sa Dios kaysa pagkasala nimo. Ug ang nakanindot niini kaysa dihang makasala ikaw kay nagatubo ikaw sa pagkamtong, imo dayon kining sulbaron ng imong sala pinagis paggamit sa 1 John 1:9. Mo nay advantage na to. Advantage sa usa ka magtotoo nga nagatubo ngadto sa pagkamtong. Kay dili mulunang siya ngadto sa pagpakasala. Magkinabuhi siya. Mabitaw nang atong topic, atong tema karong November sa ato ang anniversary is slaves to righteousness, no? Na wala nagpasabot nga slaves to wala nagpasabot nga slaves to righteousness nga dili na ta magkasala, ha? Buti pasabot nga ang pangandoy sa atong kinabuhi nga magkinabuhi na ta nga matarong. Muna na ang desire sa imong kinabuhi. Dili na nimo gusto nga ma-separate ka sa Dios, out of fellowship ka sa Dios, dili na nimo gusto kana, no? Kaya nahibalo na ka sa gitawag na natong consequences sa usa ka magtotoo nga ma-out of fellowship. Dili na nato kana pangandoy nga ma-out of fellowship kita sa Dios. Ang gusto na nato sa atong kinabuhi nga permanente kitang in fellowship with God. So muna, no? Kay fellowship with God is an absolute at any moment of time. Na hinumduman nato kana siya, absolute na siya, no? Dili pwedeng 99.9% nga in fellowship ka with God. Nya naigamay sala, no? Dili na siya mitabo, no? In fellowship with God, that means you are clean before the Lord. Og dili pud pwedeng mayon kang out of fellowship ka nga wala jud kay sala, dili pwede mahitabo na, no? Dili ka ma-out of fellowship kung wala jud kay sala, limpyo ka sa tubangan sa Dios niya ng panahon na, no? Kay ingon ani manggod, no?
ang pinaka-importante nga masabtan nato sa Christian way of life, sa dihang nagapangalagad kita sa Dios, wala kita laing kapital. Experiential righteousness. Dili gid ka makapangalagad sa Dios kung adunay usa ka pinta sa sala sa imong kinabuhi. Mao kanang dapat kita in fellowship kita with God. In fellowship means we are filled with the Holy Spirit, clean before the Lord, ug nagayield sa iyang kabubuton. Mao kana no? So, hinumduman nato nga ang Dios nagaingon diri sa bisan man sa Ephesians 3:16 that God would grant you to be made strong by means of the Holy Spirit. Tabangan kita sa Dios. Adunay mga divine assets nga ginahatag sa Dios nga ni kanato. Ug usa na kining gitawag nato ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu mo ay nagapalig-on kanato nga diin kita pwede nga magmadaogon sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa ako nang gingon, wala kita gibutang sa kalibutan nga walay kadaugan, no? Gibutang kita sa kalibutan sa katuyuan nga diin kita pwedeng magmadaogon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Sa John 14:26 nagaingon din the Comforter, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring them to your remembrance whatever I have said to you. So magatudlo ang balaang espiritu nga ni kanato. Mao bitaw nang sa tanang pagabuhaton nato. When we are filled with the Holy Spirit is just guiding us, teaching us, leading us sa mga butang nga angay natong pagabuhaton nga diin kining tanan magahatag lamang og tinuod nga kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Mao ni ang nakapahimaya sa Dios. Ang balaang espiritu nga nasa sulod sa atong kinabuhi. Nga diin siya ang nagalihok, nagatrabaho, naga-influence kanato o kita igo lamang naga-yield. Here's the point. You cannot learn spiritual matters and you will not grow to spiritual maturity if the Holy Spirit is not teaching you. Dili ta magtubo kung wala ang balaang espiritu. Dili ta magmadaogon sa Christian way of life kung wala ang balaang espiritu. The Holy Spirit must influence your life to teach you, to guide you, to protect you, and to recall relevant principles from God's Word for you to apply. So muna ang importante kayo nga magpabilin kita nga minanduan sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. No karon, kung kita dili man magpabilin diha sa gahom sa balaang espiritu, unsa man ang mahitabo kanato? Adunay gitawag nato og divine discipline. Now ang divine discipline, ang unag yung magapanghitabo nini bisa pagtulunan nga atong nakuha sa ato ang pastor teacher ning kalagyo na si Pastor Tim, no? Mag-start kini siya sa gitawag na tog self-induced misery. Self-induced misery. And then sa dihang adunay self-induced misery, musunod din ini ang warning, no? Mao na ning divine discipline, no? So, warning, intensive, and dying discipline. So, may tabo kining tulo, warning, intensive, ug dying discipline. Apan magsugod kini siya diha sa pagka-trouble sa ato ang huna-huna. So, mahitabo din kay naglunang kita sa pagpakasala, wala kita mo rebound dayon, wala kita mo balik sa Dios dayon, adunay gitawag din divine discipline. So when you sin and do not confess it, you quench and grieve the Holy Spirit. So mo ni, no? Ang unang mahitabo sa tuwa, kung aduna kita isala, unya kanang sala wala nato gidil, wala nato gisulbad pinagi sa 1 John 1:9. Ang mahitabo niya gi-quench na to ang balaang espiritu, gi-grieve na to ang balaang espiritu. Buti pa sabot ang balaang espiritu dili na pud makatrabaho sa atong kinabuhi. Ang maghari na po sa atong kinabuhi ang ato na pong old sin nature. Ang old sin nature mo na po maghari-hari, maghawd-hawd sa atong kinabuhi. Mo na mugawas na tong iyang mga dagko kay mga pangandoy, mugawas na tong iyang mga lust,
no? Mga pleasures, no? Sa kinabuhi, ang pride, ang arrogance, manggawas to siya. Once nga ang old nature na po ang nagalihok sa atong kinabuhi, kining tanan manggawas ni. Provision lust, material lust, power lust, sa panang uban din no? Money lust, chemical lust, no? Social lust, manggawas na silang tanan. Kung dili nimo kini siya ma-deal, pinagis paggamit sa 1 John 1:9, manganak kini siya. So mo kining influensya sa old nature. Mo ka ng kinahanglan, ato na yung ikumpisal. Gamiton na ito ang 1 John 1:9. Kaya nga naman, sa may mahitabo niya na, mas shut off ang power. It's like taking a garden hose and crimping it so that the water does not come out. Mura ba ka nang nag-spray bitaw ka o ka ng bulak gamit ang hose? Sa pag-spray nimo sa bulak, gi-sprayhan nimo, isprayhan nimo. Pero kung ang hose nimo mapiko tong sa tunga, dili kaagi ang tubig. Ingon na ang hitabo sa tuwa. Ang pag-overflow sa leading, sa guidance, o sa teaching ministry sa Holy Spirit, dili makadaloy sa atong kinabuhi. Nganuman, adunay baras tunga-tunga. Ug busa, kinahanglan jud nga katong napiko nga hose sa tunga-tunga, ibalik dito siya para nga makadaloy na pud ang tubig. Sa samang paagi, katong sala nga wala na ito makumpisal, para makatrabaho ang balang espiritu sa atong kinabuhi, dapat ato gyud to siya nga i-confess na to para nga pagkumpisal na to niya na malimpyo na punta, filled na punta sa Holy Spirit, and then nagalihok na po ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Mao kana no, importante nga masabtan na to kana siya. So, ang mahitabo niya na, you no longer have the power of the Holy Spirit to sustain your spiritual life and to guide you. Nga naman, tungod kay ang old nature ang lihok na po sa atong kinabuhi. Mao ka na nga dapat ma-deal na to kana siya. Magamit na to ang 1 John 1:9. Sa diha nga ma-deal na to ang sala, pinagi sa 1 John 1:9, ang quenching of the Holy Spirit o kining grieving with the Holy Spirit, matanggal na po ni siya. Wala na po ibara. Mubalik na po kita sa gitawag na to pagpakig-fellowship kauban sa Diyos. Staying, ang nahitabo din staying out of fellowship is called prolonged carnality. Kanang magpabiling kita nga carnal sa atong kinabuhi. Staying out of fellowship ka na siya. So, kinala masulbad na to kana siya, no? Kay, kanang divine discipline ba ya, magtubo ba yan na siya o mag-grow siya? So, magkadako, magka-intensify siya. So, maybe, you decide you don't need God's fellowship and the supernatural power of the Holy Spirit, and you're spending on down the highway towards self-destruction. So, ang nakadelikado nini kung mao na ning pangandoy sa imong kinabuhi, na dili na ka gusto nga makig-fellowship ka uban sa Dios o gusto na ka magkinabuhi nga imuhang kaugalingon na ang masunod. Imuhan ang kaugalingong dalan ang masunod. Kanang ang imong kabubuto na sa imong kinabuhi may masunod. And by that, you are on the highway towards self-destruction. Nagpadulong ka sa imuhang dalan niya na sa kaalautan. What's up, no? Kinahanglan magbantay ta nini. So you can expect divine discipline as a child of God. So kung yun na ang atong kinabuhi, wala na itong madel ang atong sala, kinahanglan magbantay kita niya na kay palulong yun kita sa gitawag divine discipline. Now, hinumduman na ito nga ang divine discipline alang lamang sa mga magtutuo, no? Walay labot ang dili magtutuo ni ini. Kay unsa may katungod sa Dios sa pagdisiplina sa dili ni anak. Ang mga anak lamang niya ang iyang pagdisiplinahon, sumala pa sa Hebrews 12, no?
Ang dili niya anak, pwede ang ipahamtang is divine judgment, no? Divine judgment, no? Divine finishing, no? Now, ato nakita din kinahanglan magbantay kita nini. Diri sa Hebrews 12:6-7, nagaingon siya din for those whom the Lord loves, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? Mo ni ang nindot na to. Kaya kung tinuod kita nga anak sa Diyos, iyahagit ang disiplinahon. Ang purpose niya sa disiplina, para makabalik ta nga to kaniya. Dili pareha tong sa dili anak sa Diyos, divine judgment to. Posible kaisa lang, no? So divine discipline comes from the integrity of God and is administered with the same divine love as is His divine blessings. God disciplines you to get your attention, to correct you, and to get you back in line with His plan because God loves you. And He wants only the best for you. So ang katuyuan sa Diyos, tungod kay gihigugma kaniya, ang iyang paghigugma kanimo, o gano'n na sa nindot nga plano sa imong kinabuhi, busa disiplinahon kay gud niya. Ayaw ka na ikatingala mga kaigsoona, no? Ug na mga panahon nga makaangkon kitag disiplina, dapat pasalamatan nato ang Dios niya na kay kana siya adunay katuyuan alang sa atong kinabuhi. Gusto niya nga kita makabalik sa atong pagpakig-fellowship ngadto kaniya. Dili niya gusto nga kita maglunang kanunay ngadto sa pagpakasala. Ang kabubuton niya nga kita magkinabuhi sa dalan sa pagkamatarong. Nagsunod sa iyang kabubuton. Nabaya po na equivalent nga ganti sa eternity, no? Kini magsunod kita sa pagkamatarong. Divine discipline, no? Divine discipline na itong nakita comes from the integrity of God. Ug atong nakita, tungod sa iyang paghigugma nimo, He wants only the best for you. So ang kanang disiplina niya nga iyang ipahamtang kanato, nasa purpose niya na nasa katuyuan alang kanato. Those whom I love, I reprimand. Therefore, keep on being motivated. Mao kining gisgutan sa Revelation 3:19. Then, padayon pa niya ito sa 20. Mato pa niya. Those whom I love, I reprimand. Therefore, keep on being motivated. So, katong yan, gihigugma daw, iyahan yung gina-disiplina. O niya, tiwason na ito, kinipagbasa nga ito sa versikulo 20. Nagaingon siya, tanawa, nagatindog ako sa pulpahan o nagatuktok. Kung adunay magapalinghog o muabli sa pulpahan, kaniya mosulod ako. Makigsalo ako, uban kaniya. O siya, uban kanako. Naunsa buti pasabot din sa Revelation 3:20. Sa diyang gidisiplina kita niya, ang Diyos nagapanuktok sa atong kinabuhi. O kung kita muabli sa pultahan sa atong kinabuhi, musulod siya, buti pasabot, makig-fellowship na sab siya sa atoa. Makig-uban na sab siya kanato. Kaya ang kabubuton, ang gusto yun sa Diyos, kita kanunay nga nakig-fellowship kauban niya. Dili niya gusto nga kita maglunang sa pagpakasala. Busa adunay mga disiplina nga iyahang ginapahamtangan ni kanato. So muling gingon niya sa Revelation 3:19 ug 20. Those whom I love, I reprimand. Therefore, keep on being motivated. And He is knocking at the door of your life, no? But siya nga mabalik ang iyang pagpakig-fellowship nga kanato. Nindot mo kayo ang kinabuhi nga kanang limpyo ka bitaw, no? Limpyo ka sa imong kinabuhi, ma-feel nimo nga wala kay sala, ma-feel nimo nga nakig-fellowship ka sa balang espiritu, nakig-fellowship ka kauban kang Kristo Jesus, ma-feel nimo sa sulod sa imong kinabuhi nga pagkalimpyo, pagkatinaw sa imong kinabuhi. Ug mao kana ang gitawag nato kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nagatubo sa pagkahamtong
o gusto siya nga magpabilin niya na. Dili niya gusto nga ma-break pa ang gitawag fellowship. O muna ng panahon nga gitawag na nato siya niya na nga naulipon nga sa pagkamatarong. He is slaves to righteousness. Ang usa ka magtotoo nga magkinabuhi na sa pagkamatarong, mahadlok na nga mahimulag sa Dios, mahadlok na nga magpakasala, ug busa maulipon na siya nga sa pagkamatarong, sumala pa sa Roma 6:18. Pwede nyo ka nang mabasa. So, divine discipline comes in 3 ways or 3 stages. Number 1, warning discipline. God warns you with something to get your attention, to alert you to the need to get back in fellowship with the Holy Spirit. So, ang katuyuan yun sa divine discipline, para nga makabalik kita nga makig-fellowship diya sa Balaang Espiritu Santo. The warning may come from your pastor. Sa dihang magatudlo ang imong pastor, teacher, na hinumdumin ninyo, no? Ang pastor, wala gid ni siya ispiya sa inyong mga kinabuhi. Wala may capacity nga magsigig tanaw sa inyong kinabuhi. Busa, sa dihang magatudlo mi diya sa pulpito, ayaw gid mo paghuna-una, ginaigo mo na mo, no? Do adunay mga pastor nga obvious kayo nga mangigo, pero kung ang pastor nakasabot na sa iyang pagkapastor, wala siya pamaagi nga mangigo ngadto sa iyang mga karnero. Ang katuyuan sa pastor diha nga magatudlo sa pulong sa Dios. Sa katuyuan nga ang iyang mga karnero magatubo. Mao lang gid ang tuyo sa pastor, no? Ug busa, the warning may come from your pastor. Botip sabot nga sa dihang nagapaminaw kamo sa inyong pastor, matudloan kamo. Oh. Mawarningan kamo sa mga butang nga angay ninyong pagalikayan sa inyong mga kinabuhi. So, pinagi sa ato ang mga Bible study. You will hear information from the scripture that God uses to send you a very simple message. Yes. It's usually sound something like this. Stop. Siguro, inana ang ihang murag madunggan. What you are doing, you're on the wrong path. It will destroy you. You now have a choice to make. Murag siguro madunggan ninyo sa inyong pastor nga kadasulti, nga samara nga inyong nadunggan nga undangin na, dili na maayo, makadaot na sa imong kinabuhi, padulong ka ni anak nga to sa kalautan. But, ang pastor wala nakahibalo sa inyong kinabuhi. Dili baya omniscience ang pastor. Pero sa dihang magatudlo ang pastor, sa dihang magapaminaw mo, ang mga mensahe nga pagdalon sa inyong pastor, samara nga nagatudlo kaninyo, nga inyong biyaan ang gitawag na tog pagpakasala. Inyong biyaan ang mga butang nga dili uyon diya sa kabubuton sa Dios. Positive volition will respond. Yes, I'll stop. So kung positibo ka, nakadungog ikaw sa mensahe sa pastor, yes, pwede gyud nga moingon ikaw, yes, I will stop this. Kining paghuna-huna nako nga ngakuan na ang masunod. Ngakuan ang kabubuton ng masunod. Yes, maghandom ikaw nga imong i-stop ka na siya. Kanang imuhan ng pagka-arugante, kanang imuhan ng mga planos kinabuhi, ang imong mga ambisyon mo lang matuman, no? So, moingon ikaw sa imong kaugalingon, yes, maga-stop ako nini. So, negative volition reacts. Kung negative ang imong reaction, mag-react ka. Siguro moingon ikaw, unsa man ning pastora, mangigo man, no? Hinumdumi sa akong nanggingon kaninyo, ang pastor wala siya katungod sa pagpangigo, no? Dili siya subjective. Objective ang usa ka pastor. Ang pastor, ang katuyuan sa pastor, nga makadungog ka mo sa pulong sa Dios,
Kung nagbuhat man kamo niya na, makurik kamo, matudluan kamo, may insakto ang inyong dalan. May insakto ang inyong pagkinabuhi. Magkinabuhi kamo nga in fellowship with God. Mao ka na ang katuyuan sa pastor. If you don't listen to warning, discipline, stand by for intense discipline. Siguro, kung dili ka mo magapaminaw sa mga warning, posible mo adto kini siya sa intense discipline. Sa Hebrews 12:5 nagingon, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord. Balik ko na ko, my son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor faint when you are reproved. Ayaw pagkaluya sa dihang ikaw ginabadlong. Now, intense discipline. Anhi kita sa intense discipline. God intensifies the warning. Sabot nga, ang katong warning discipline, ipadako sa Diyos, i-intensify niya. Nga naman, kung ikaw, gahi kag ulo, bisan nakadungog na ka sa pulong sa Diyos, pero ang pulong sa Diyos, sama lang nga imo lang gipaagi sa imong alimpo, o dili ikaw positibo sa pulong sa Diyos, yes, ang paggagamiton sa Diyos, iha kining i-intensify. This is His way of taking you to the woodshed. God will discipline you in a way that hurts to get your attention. Mauna ning panahon ng gamito na niya ang gitawag masakit nga disiplina. Sakit nga disiplina na ni siya. In fact, gitawag nato kini siya learning the hard way. Kung makakaton man ka diri, nakakaton ka pero hard way na ang imong nakatunan. God will discipline you in a way that hurts to get your attention. He will introduce pain in your life. Siguro mo bati na ikaw kasakit sa imong kinabuhi. Physical or emotional. Siguro aduna na yung mga physical nga nagapanghitabo sa imong kalawasan nga diin na sakit-sakit na. Siguro naputlan ba ikaw tiil? Sakit na gina siya, no? Di na basta-basta ka na naputlan og tiil. O siguro ang imong emosyon masulubano na kayo. Now, unsay katuyuan sa Dios for you to wake up before you destroy yourself. Ang katuyuan sa Dios nga makamata ka sa dili pa moabot ang pagkadaot sa imong kinabuhi. Yes, subok kayo kung abutan ikaw sa pagkadaot sa imong kinabuhi. For example, if you partake in communion with unconfessed sin in your life, you are going to get discipline. Pareha na, nagpartake kita sa communion, yan natay sala. So, you are going to get discipline. Dili man ka takos nga mo partake, pero nagpartake ikaw. If you keep doing it, the discipline could be severed. So, buti pa sabot, dapat isitil sa imong sala. So, mo kining gisigutan din sa 1 Corinthians 11:20-31, let a man examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself. If he does not judge the body rightly, for this reason many are weak and sick among you, and a number of you are dead. For if we would judge ourselves, we would not be judged. So, unsay yang gisgutan din kung nagapartake kita sa gitawag natong Lord Supper nato nya, wala natong i-examine ang atong kaugalingon, importante kay nga i-examine gyud nato, no? Kay kini pulong sa Dios gyud ni nga gitudlo nganhi kanato nga dapat mag-examine ta sa atong kaugalingon. Anyway, pwede man ta makagamit sa 1 John 1:9 nga nagalingkod ta diha, no? Kung natay worry, ingno nato, amahan nga Dios na ako'y worry. Salamat sa imong paglinyo kanako. O di, you are free to partake. Dili kay pataka lag partake, nga bisag dili tatakos, no? So, dying discipline, God removes the Christian. Ano na kita sa dying discipline?
dying discipline, God removes the Christian from this life. Malisod na kini siya, no? God removes the Christian from this life. Kung ikaw sa kang magtotoo, niya nagpadayon ka sa pagpagkasala, now, kini na ang pagabuhaton sa Diyos nga hindi ka nato. God removes the Christian from this life. Wala naman tayo pulos sa kalibutan. Unsa po may pulos na to nga na wala naman tayo nagsunod sa kabubuton sa Diyos. Unsa po may buhaton sa Diyos nga hindi ka nato nga gidisiplina naman ta niya unya pamanta mo balik ngadto kaniya. So, ang last nga recourse nini, mo na gid ang gitawag dying discipline. Ang dying discipline mo ay pinaka-final nga disiplina sa Dios sa usa ka anak niya nga diin nagpadayon sa pagpakasala. So, yes, tinuod man nagabiyahe kita padulong sa langit, no? Kay bisan man tinuod makasasala kita, gidisiplina kita sa Dios, langit man gyapon natong padulngan. So, yes, nagbiyahe kita padulong sa langit, apan nagpasabot ka na siya, nga usa ka loser nga magtotoo kita. Pildi nga magtotoo, samtang nagkinabuhi kita nini nga kalibutan. So, dying discipline, God removes the Christian from this life. This is the final stage of divine discipline. Ano yung final? Wala naman tanahimong asin. Wala naman tanahimong suga sa kalibutan. Kung sa pa may purpose na to. So, ang Diyos, kuhaw na lang ang atong kinabuhi. One receives dying discipline as a result of arrogance toward God, ignoring God's discipline, and rebelling toward God. To the point where God says, okay, that's it. You're gone from life in time. Mo na yung panahon na ang Diyos mo ingon na sa tuwa, okay? Kumanay mong panahon siyota. Dili na ka angayan diha, no? Uli ka na diri. As a Christian, he will go to heaven, but his time on earth is cut short. Yes, nakadto kita sa langit, ug ang atong panahon sa yuta, gipamuban. Ug unsay buti pasabot niya na, nawala ang daghan pang mga opportunity nga unta makapangalagad pa ka sa Dios. Now, hinumduman na ito mga kaigsunan nga every opportunity aduna ka na sa equivalent nga ganti. Na-miss ni mo to siyang tanan kay wala man kay opportunity kay gikuha naman ang imong kinabuhi o gikuha ng atong kinabuhi. So, dying discipline is also called the sin unto death. So, kining dying discipline, gitawag po ni siya, sin unto death. Kining sala nga magdala ka na to, nga to sa kamatayon. Now, you are disciplined by God when you don't use the divine solution. Mabot lang ning gitawag na to divine discipline sa tuwa, sa dihang dili na to pagagamiton ang divine solution. From warning to intensive ngadto sa dying discipline. Ang matag usa niini adunay divine solution. Apan kung dili kita mobalik ngadto sa Dios, nan muadto kita direkta sa gitawag ikatulungan ang mao ang gitawag nato dying discipline. So kung dili nato i-apply ang 1 John 1:9, ibutang gid sa atong hunahuna. 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dapat naka-store ka na nga bersikulo diha sa imong kalag. Aron nga every time nga makabuhat ikaw og sala, makabungat ikaw og sala, makahuna-huna ikaw og sala, gamit din nimo ang bersikulo nga 1 John 1:9. Mao lamang kini nga bersikulo ang nagatudlo kanato. Yes, aduna pa sa Isaiah, no. Apan atong bantayan nato ang kini nga bersikulo ang 1 John 1:9. Mao kini siya ang bersikulo nga nagahatag kanato og pamaagi nga ma-restore ang atong fellowship ngadto sa Dios. Ug nga gikinahanglan nga atong paggagamiton kini siya, no.
Kinahanglan nga atong paggagamiton kini siya matag karon ug kunya. Gitawag nato kini siya og problem solving number 1. Sa napulo ka mga 10 problem solvings. Na hinumdumi na napulo ka mga problem solving sa atong mga kinabuhi. Ang 1 John 1:9 mao kini gitawag nato problem solving number 1. Nga kung na out of fellowship kita, balik kita sa Dios. Ug sa diha makabalik kita sa Dios, pinagi sa 1 John 1:9, malimpyo kita sa tubangan sa Dios. Stay kita in fellowship. Mao kanang gitawag experiential sanctification. And then ang balang espiritu nagtrabaho na po sa atong kinabuhi. We are filled. Naga-influence na po siya sa atong kinabuhi. Nagagiya, nagatudlo na po sa atong kinabuhi. O pinagi niya na sa dihang nag-yield kita to the Holy Spirit, nag-produce kita og divine good, espirituhan nga production. So mo kini yang gisgutan, rebound. Admit and name your sin to God, and you will be restored to fellowship and be back in the plan of God. Sa dihang magagamit ikaw sa 1 John 1:9, ma-restore ang atong fellowship ngadto sa Dios ug makabalik kita diya sa iyang plano. Therefore, there is a 1 Peter 5:6, humble yourselves under the mighty hand of God, so that He may exalt you in due time. Dapat magpaubos kita. Dapat musunod kita kung sa man ang kabubuton sa Diyos sa atong kinabuhi. Kung kinahanglan naman na ito ang 1 John 1:9, magpaubos kita, 1 John 1:9 kita. So here is encouragement. As long as you are alive, it's never too late to recover. So mintas buhi pa ta, dili pa ulahi ang tanan. Aduna pa'y katuyuan ng Diyos sa atong kinabuhi. And then learn God's Word. The Bible. God's Word is the other unique resources you need to live the Christian way of life. Staying filled with the Holy Spirit and learning God's Word under the ministry of a qualified pastor is how you grow to spiritual maturity. God speaks to you through His Word. If you want to get close to God, mao kaning gisulat din sa Jeremiah 29:13, nagaingon, and you shall seek me and find me when you search for me with all your heart. Ang matag usa ka magtotoo sa dihang mahalayo sa Dios ug gusto nga makabalik sa Dios, gusto nga mangita sa Dios, makabalik din siya anytime. Ang Dios nagahulat ka nato. I think you know the story of the prodigal son sa Book of Luke. Nga diin, katong usa niya ka anak, nangayo na sa bahin sa iyahang kabtangan. Kay lagi, gusto na siya nga magkinabuhi nga kinaugalingon. Giwardas niya ang iyang bahin, gipangayo niya sa iyang amahan. Kunya sa dihang nakuha na niya ang iyang bahin, kinabuhi siya nga kinaugalingon. Grabe ang iyang pagkinabuhi. Riotous living, no? Extravagant ang iyang pagkinabuhi. Miabot ang panahon nga nahurot ang iyang bahandi, pinagi sa paghugoy-hugoy sa mga barkada. Miabot ang panahon nga lisod na kay siya, og dito nahitabo nga nakatrabaho siya sa usa ka trabaho nga diin, tigpakaon siya sa mga baboy. Which is, kung imong pagkatanahon sa ilang kinabuhi, ang mga Hudiyo, wala nila agihigugma ka na nga trabaho. Kaya in fact, para sa ila, hugaw manggani ang baboy. Dili manggani sila magakaon sa baboy. Apan siya, kung siya nitabo siyang kinabuhi, siya na hinon ang tigpakaon sa baboy. Ug niabot ang panahon sa iyang kinabuhi nga nakita niya nga gutom kay siya, ug nakahinumdum siya nga ang iyang amahan daghan kay mga pagkaon dito. Ug busa nakadesisyon siya sa iyang kinabuhi nga mo siya mobalik ako sa akong amahan. Moingon ako nga, amahan, ayaw na akong isipan niya imong anak. Isipan na lang ako nga usa nimo ka alagad.
Mao ka na ang niabot siyang una-una. Ug busa sa dihang nakadesisyon siya na niya na miuli siya. Ug tanawa unsay nahitabo siyang kinabuhi. Layo pa lang siya, nakita na siya sa iyang amahan. Kita laging mga amahan, ultimo lihok sa atong mga anak, mahibaluta. Bisan pag magtalikod, magtakilid, no? Mailhan na to ang ilang mga lihok, mailhan na to ang ilang mga gawi. Busa ang amahan sa dihang nagatanaw, nahibalo siya nga ang iyahag yun ng anak. Pirting lipayan niya kay mibalik ang iyang anak. So pag-abot pa, gihalog niya pag-ayo iyang anak. Kitawag niya ang iyang mga sulugoon, pailisan, tagag maayong sanina, pasuotan sa singsing, then nagkuhan sila, nagkumbira sila. Nagluto sila. Luto sila pagkaon, paka. Kumbira sila. Kay matud pa niya, kining akong anak, namatay na apan karon nabuhi ra. So, ingon na, kadako ang gugma sa Dios nga ni kanato. Sa panahon nga kita mo balik ngadto kaniya, pinagi sa paggamit sa rebound, ang Dios nagahulat kanato, nagabantay kanato nga mogamit lang gid kita sa 1 John 1:9 pag makasala kita. Kaya gusto gid sa Dios nga kita adunay pagpakig-fellowship kaniya sa tanan nga mga panahon. Well, kung nakamoy time, pagabasahan ninyo ng The Prodigal Son. Kung wala akong masayop, naka na sa Luke 15 or 16, no? Inyong basahon ka na, either Luke 15 or Luke 16, no? Wapo ang istorya niya na sa The Prodigal Son. Sa dihang nimbalik siya sa iyang amahan. Well, sa layo pa, gisugat na siya. Sugat na siya sa iyang amahan. Naghulagway ka na siya sa atong pagpakig-fellowship sa Diyos. Nga kung mubalik ka sa Diyos, dili ka pwedeng, dili niya pagadawaton. Dili ka pwedeng nga iyang isalikway. Once nga mubalik kita nga to kaniya, ihagid kitang pagadawaton. So, dili kita dapat maghuna-huna mga kaigsunan nga tungod kay nakasala kita, nga wala na kita i-tsansa. Tungod kay dagko na siguro ang atong sala nga nabuhat nga di na ta pwede makabalik sa Dios, no. Ayaw pag huna-huna ka niya na. Lingla ka na sa atong kaaway nga si Satanas. Aron nga kita dili keep moving diya sa Christian way of life. So importante nga mubalik kita dayon nga to kaniya. So this is positive volition, gitawag nato kini siya positive volition. Kung hunger kita, hunger to know God's word and what He has for you, do you want to know His direction and His will for you? Kung tinuod ikaw nga nagahandom sa iyang pulong, nagpasabot nga nagahandom usab ikaw sa iyang direction o sa iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Then make studying the Bible a daily habit. So gamiton na nimo ang pulong sa Dios nga matag adlaw habit na nimo kini siya. The Bible is the mind of Christ. God's word is absolute truth and encouragement. Everything in the Bible is inspired by God for a reason. Mabito nang niingon din sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So if the word of God can be rightly divided, it can also be wrongly divided by inaccurate teaching. Bantayanan na to kini siya, kay basig na yung nagatudlo nga wala magkalimaw, no? So you need an understanding of the sins, of the meaning of the scripture, what God is telling you. In other words, you need a translation and an application. The Holy Spirit gives you the sense of the scripture through the teaching of the pastor who gives you the meaning and the application. Now, hinumduman na to, ang pamagi mo sa Diyos yung nani. Ang Operation Z, mao kini siya ang sistema sa Diyos nga makakaton ikaw sa pulong sa Diyos. Ang unang paggamito niya, ang pastor-teacher. Ang pastor-teacher magatudlo sa pulong sa Diyos, o sa iyang pagtudlo sa pulong sa Diyos,
kung ikaw positibo ikaw sa pulong sa Dios, ang Balangin Espiritu mo'y mo patinaw nimo, mo pasabot nimo, mo ilyumin nimo, no? So unsa day mong kapital? Positive volition lang. Then ang trabaho sa Balangin Espiritu mo'y mo pasabot sa imo. Wala kini siya nag-determine kung sa kataas ang atong IQ. Mataas ang IQ, magamay ang IQ, dili ni tungod sa atong IQ. Tungod kini siya sa atong pagka-positibo. So when you are positive, it is the work of the Holy Spirit to teach you, to illumine you the Word of God and the meaning of the Word of God. Trabaho ka na sa Balangin Espiritu. Ug sa dihang nasabtan na nimo kini siya, mao ka nang gitawag na to pneumaticos hagiyon, no? Nay nagapanghitabo spiritual phenomena nga nagapanghitabo sa imong kinabuhi. Na unsa man ang gitawag na tong spiritual phenomena? Adunay unique nga panghitabo sa imong kinabuhi. Now, nganong gitawag mo na siya unique nga panghitabo? Unique kana siya nga panghitabo tungod kay adunay butang nga wala nimo masabti kaniadto nga karon imuhang nasabtan. Ug mao nang gitawag natong spiritual phenomena. Pneumaticos, no? Nagitrabaho ang Balangin Espiritu sa imong kinabuhi. Butang wala nimo masabti kaniadto ug nasabtan mo karon. Ang uban gitawag nila kanang aha moments, no? Aha moments, no? Nakakuan ikaw, naka-encounter ikaw og bago sa imong kinabuhi. And then wala nagpasabot nga nasabtan nimo ang pulong sa Dios nga misunod na sa imong right lobe of the mentality, no? Wala pa. Nagproseso pa siya, no? Ang pulong sa Dios migo sa imong mind sa left lobe of the mentality, and then gipasabot sa Balangin Espiritu, gipatinaw sa imuha, gitawag sa spiritual phenomenon na ay nagapanghitabo sa imuha nga nasabtan nimo. Ug sa takna nga imong gituuhan ang mga pulong nga imuhang nasabtan, mao ka ng panahon nga mo transfer siya ngadto sa imong right lobe of the mentality. Kinahanglan imong pagatuuhan para nga mo store siya ngadto sa gitawag natong right lobe of the mentality ug mahimo siya nga epinosis, full knowledge. So dito sa imong kalag magpuyo siya dito. Either dito siya magpuyo sa imong frame of reference, either sa memory center, either sa categorical doctrine, either sa vocabulary, kung vocabulary man ang gitudlo ni pastor, o categories ba, or dito sa imong conscience, or sa imong momentum, or sa imong wisdom. So dito sa civil soul streams of consciousness, dito magpuyo ang pulong sa Dios nga diin magamit nimo kadto siya anytime imong paggagamiton. Kung aduna may mga sirkumstansya nga gikinahanglan magamit siya. So dito magpuyo ang pulong sa Dios. O dito masabtan nimo ang pulong sa Dios, ang tanang pulong sa Dios kay imong nasabtan, dito magpuyo sa imong right lobe of the mentality. Mao kanang importante kay ang pulong sa Dios nga masabtan gyud nato. Para ining pulong rebound. Dapat imo kinintuuhan para magpuyo kini siya dinha sa imong right lobe of the mentality. Anytime nga makasala ka, gamit din ka. Maka-function din ka. Para balik ka nga to sa fellowship with God. Ang dili ka magpabilin nga naa sa sala. So anytime, every time nga makasala ka, balik din. Magkabalaka ka gamay. Father God, nagkabalaka ko. Nasuko ka, amahan, nasuko ko. Unsa man ang mga sala? Nagkaguol ka, amahan, nagkaguol ko. So, mo naman na siya pinakadali. Naghinambog ka, amahan, may arrogance ko. So, mo naman na pinakadali nga sala, nga mabuhat sa usa ka magtotoo nga diin, nakakaton sa pulong sa Dios. Dili na gitong mga major nga sala, no? Itong mga pagpangawat, pagpamakag, panglibak, pagpatay, murag layo na kayo ito kanato, no? Yung mga nagatubos pagkahamtong.
Gani kini siyang ubang mga sala din kini pagpanglibak malikayan naging kani nato no. Kining pagkabalaka no. Usay na mga porsyon pa sa atong kinabuhi no. Pero atong nakita sa dihang nagatubo kita sa pagkahamtong usay nagaana kita nagaligo na gid ang atong pagsalig sa Dios. Nga bisan mag-unsay mahitabo sa kalibutan, dili na gid kita magabay biya ngadto kaniya. Sumo ka na ang gitawag nato kaimportante sa pulong sa Dios. Atong nakita, you need the understanding of the sins and the meaning of the scriptures with God is telling you. In other words, you need a translation and application. The Holy Spirit gives you the sins of the scripture through teaching of the pastor who gives you the meaning and the application. So muna nga, kitang mga pastor, importante kay nato nga mapakaon gid nato ang pulong sa Dios ngadto sa atong mga karnero nga insakto gid ang atong presentation, insakto ang ato ang application, and then dapat accurate gid no. Importante ka na kaya alam ka na itong mga pastor kung ang atong mga karnero dili makakaon sa insakto nga pagkaon, unsaon na lang payat na sila spiritually. Busad ako kayo og buluhaton ang pastor teacher. Mao ka na nga kinahanglan ang pastor teacher maga-focus lang gyud sa study ang teaching, study and teaching. Para nga iyang makita ang mga pagkaon nga iyang i-prepare para sa niyana nga Domingo. Dapat ang usa ka pastor ready gid siya sa iyang pagpakaon sa pulong sa Dios. Dili lang kay nagabasa siya nga nagabasa, kundi dapat ma-absorb gid niya, iyang yung masabtan ug unsa ang pulong sa Dios nga ipakaon sa iyang mga karnero. Kaya kung dili niya mapasabot ka nag-insakto ang iyang mga karnero, mahimo silang gutom no. Dili himsog ang ilang panglawas. So it demands time. Ang imong itudlo karong semana dili lang karong semana nimo pagatunan. Dapat advance ka no. Sa ako gihimo na nako na siyang kinaiya. Ang itudlo nako karong Domingo last week pa. Kuha na siya, naluto na siya. Review na lang ko na review. And then nagtuon na pud ko niya ng simana para sa next week na po na siya. So iuna na ang responsibility sa kinabuhi sa usa ka pastor. Dili basta-basta ang kinabuhi sa usa ka pastor. Kinahanglan jud kag time. Kinahanglan jud ka og panahon nga diin magatuon sa pulong sa Dios. Sa diyang magalingkod, magatindog na sa pulpito, timanan nimo nga matag pulong nga imong paggalitukon, kini nagapakaon ngadto sa imong mga karnero. So, mao gina ang dapat nato nga ibutang sa atong pangunahuna. Sa Sabado pa sa gabi, nagaampo na ikaw para sa imong mga karnero nga diin ready sila, dapat yan ang panahon na positibo sila, focus sila, concentrated sila sa katuyuan nga sa imong pagtudlo sa pulong sa Dios. Masabtan nila through the teaching ministry of God the Holy Spirit. So, lisod no? Kung dili nato kini siya masabtan, dili kita well-disciplined life sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Yunani gyud ang magapanghitabo, dili kita magatubo ngadto sa pagkahamtong. So, importante gid na siya no? For to us, God revealed them through the Holy Spirit. No? Well, mga kaigsuonan, dinhi lang sa tataman sa atong pagtuon karon. Kung tiwason din sa Word of God. But be sure you're studying under a pastor who knows the Word of God and teaches it accurately. Otherwise, you are going to get confused or you are going to starve. The pastor's job is to feed you a full course meal, not just appetizers. Learning the Word of God is like a treasure.
hunt. And the pastor's role is to identify where and what the treasures are. The plan of God for your life is extensive. Don't think you can understand it quickly. So, importante ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Aron nga kita magatubo ngadto sa pagkahantong. Growing to spiritual maturity requires learning the Word of God on a consistent daily basis. Make it a habit. Kaya din kita magatapos sa ato ang pagtuon. Well, mga kaigsunan, mag-ato kita sa pag-ampo. And then pagkahuman nini akong pagabasahon ang matag usang nagasunod sa atong online nga pagtuon. Amahan nga Diyos, salamat sa panahon nga gihatagan ni kanamo nga din kami nakig-fellowship sa mga kaigsuonan through online. Ug labaw sa tanan nakig-fellowship kami nga kanimo sulod sa kauras ug tunga nga diin kami nagatuon sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Tabangi kami nga magatubo pagi kami nga sa paghamtong. Magkinabuhi kami nga madaugon sa among Christian way of life. Kining tanan ako ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Wala naman gud tay panahon, busa manamilit na ako kaninyo hangtod sa sunod higayon. Sa samang oras, alas 2:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado, ug sa samang istasyon, People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio, bringing Christian faith to life. Ubas sa pagdumala ni Pastor Mike Nies ug sa iyang kabag DJ Well. Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy magaingon, ang Dios magauban kanatong tanan. Bye-bye.